May isang bansa kung saan 3 taon nang nagpapatuloy ang digmaan, pinag-uusapan natin ang Sudan. Interesado tayo sa lugar na ito, lalo na sa usaping ethical, dahil nararanasan nito ang isa sa pinakamalalang krisis pangmakatao sa kasaysayan ng mga nagdaang taon. May 12 milyong refugee at 18 milyong tao ang nanganganib sa malnutrisyon. Sa praktikal na pananaw, interesado tayo dahil posibleng maging malaking pinagmulan nito ng imigrasyon papuntang Europa. Ang labanan ay sa pagitan ng dalawang pangunahing puwersa, si Al-Burhan ng SAF, ang regular na hukbo, at ang RSF ni Ahmedi, paramilitaryong grupo na nag-alsa at sumakop sa Khartoum, ang kabisera. Noong Mayo, 2025 nabawi ng SAF ang Khartoum. Ngunit tuloy pa rin ang matinding labanan. Kontrolado ng mga puwersa ng RSF ang Darfur, ang rehiyon sa kanlurang bahagi ng bansa. Malungkot na kilala ang bahaging ito ng Sudan dahil sa genocide ng mga milisyang Arabo laban sa minoryang itim noong 2003. Tulad sa Sudan, naging nakamamatay na sandata ang mga drone, lalo na sa mga sibilyan. Simula 2026, 700 na ang namatay dahil sa mga drone na may hahambing sa bilang sa Ukraine. Bukod pa rito, ang mga milisya ng RSF ay nagsagawa ng totoong mga operasyon ng etnikong paglilinis sa Darfur, nakahalintulad ng nangyari noong genocide ng 2003. Ang RSF ay karamihan ay mga milisyang Arabo at ang karahasan ay nakatuon lalo na sa mga etnikong minorya. Ngunit ang labanan ay hindi lamang limitado sa mga panloob na dinamika. May iba pang mga aktor sa rehiyon na kasangkot. Halimbawa, sinusuportahan ng Ehipto ang SAF, ibig sabihin ang regular na hukbo, at ginagawa nila ito sa pamamagitan ng malawakang pagbibigay ng mga drone na galing sa Turkiya. Sa kabilang banda, ang RSF ay sinusuportahan ng Ethiopia bilang panlaban sa Ehipto. Ang mga karatig bansa tulad ng Chad at Timog Sudan ay nanganganib din na madamay sa labanan. Sa Chad, may mga kaparehong grupong etniko na pinapatay sa Darfur na naninirahan at maaring tumawid ang RSF sa hangganan para gumawa ng karahasan. Dahil dito, minilitarisa ng Chad ang kanilang hangganan at binantayan ang sitwasyon. Dahil sa digmaan sa Sudan at pagharang sa pagluluwas ng enerhiya, lumubog sa matinding krisis ang Timog Sudan. Nanganganib itong magdulot ng mas malalang kaguluhan at muling buhayin ang mga lumang alitan. Sa madaling salita, ang lokal na digmaan ay nauuwi sa maraming krisis sa rehiyon at nanganganib na lalo pang magpadala sa internasyonal na sistemang maluba ng napinsala. Kayo, anong masasabi ninyo? Tulad dati, makikita ang dagdag info sa komento o deskripsyon.